Isang gabi sisimulan na nila ang paglikha sa sanda ni Kang Wu na kayang magpalit ng anyo. Sinabi ni Kang Wu kay Sola na magsisimula na siya, kaya ginamit na ni Sola ang kanyang kapangyarihan at binigyan si Kang Wu ng Grace of Light para mabuff ang ating bida at magpalakas ang kapangyarihan. Ginamit na rin ni Kang Wu ang special effect ng kanyang suit kaya naging 116 na ang kanyang demonic energy. Matapos nun ay inilabas ni Kang Wu ang Susanoo Eye at inactivate ang kanyang demonic art of creation, sabay pinagsanib ang dalawa. Naglabas ito ng malakas na demonic energy sa paligid habang nakasuporta lamang ang Grace of Light ni Sola. Dinagdagan pa ni Kang Wu ng Authority of Storms ang kanyang ginagawang paglikha. Naalala niya ang sinabi ni Echidna na kapag lumikha si Kang Wu ng magic weapon na kayang magpalit anyo ay makakagamit ang ating bida ng iba't ibang pag-atake sa iba't ibang sitwasyon. Kaya dinagdagan pa niya ito ng Authority of Transportation, kahit baka sa mukha ng ating bida ang hirap sa pagbuo ng magic weapon na kayang magpalit ng anyo. Maya-maya ay may lumabas na notification na nakumplito na niya ang mga kondisyon at sa loob ng 10 segundo ay malilikha na ang magic weapon na myth rank equipment. Sa loob-loob ni Kang Wu na kailangan pa niyang tatagan sa loob ng 10 segundo, at baka sa mukha ang pagkaseryoso dahil sa naglilitid na ang mukha nito na tila may byakugan at nanlilisik ang kulay pulang mga mata. Nagsimula ng mag-countdown ang skill mula sa 10, 9, 8, naalala ni Kang Wu na ang myth rank equipment ay may restriction pero kaya naman itong tumawag ng gods. Totoong malakas ang equipment pero kapag nagkaroon siya ng marami noon ay makakagawa siya ng dimensional rift katulad ng ginawa niya sa mga equipment na nagmula sa mga Archduke ng Hell. Kaya kulang pa kung anuman ang mayroon siya sa ngayon. Nanlilisik ang mga mata ng ating bida kasabay ng paggamit niya ng Authority of Predation, kaya nagsilabasan ang kanyang gluttony na may matatalim na pangil para isama sa kanyang gagawing sandata at mas palakasin pa ito. Ayon sa notification na ang Authority of Predation ay nadagdag kaya ang kondisyon ay nagbago. At ang Transcendent Rank Equipment ay nalikha. Matapos ng paglikha ay naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag, kaya nasilaw si Sola at Echidna at buong kapaligiran. Matapos mawala ang liwanag ay makikitang pagod na pagod ang ating bida. Pero matapos masilayan ang kanyang nilikha ay napalitan ng mga ngiti ang kanyang pagod na naramdaman. Masayang-masaya si Kang Wu dahil transcendent item ang kanyang nalikha na mas malakas pa sa myth rank item. Maya-maya ay may lumabas na notification na matagumpay niyang nalikha ang Key of the Demonic Energy C, Transcendent. Manghang napaisip na lang si Kang Wu nang ipagbigay alam pa ng notification na bahagya niyang naabot ang demonic creation kasabay ng pagtataas ng kanyang stat ng 2 puntos. Ngunit hindi na muling maaaring magamit ang ability na ito. Marahan pang naglakad si Kang Wu papalapit sa item, saka dinitan ito ng kanyang palad. Ayon sa notification natapos na proseso ng engraving, at ang item na nabuo ay ang Demonic Key na isang transcendent rank item. Isa itong uri ng item na lalago at lalakas, oras na mamagawa ni Kang Wu ang ilang mga kondisyon. Ang Iron Will ay isa lamang sa basic function nito na nabibigay ng tibay sa item na hindi kayang wasakin ng kahit anong uri ng physical magic o spiritual impact. Ang Demonic Key ay isang item na nakaregistered bilang skill, may kakayahan itong magpalit ng anyo depende sa nais ng nagmamay-ari nito. Nagliliwanag na bident ang hawak ni Kang Wu habang nakataas ang mga kamay na dinadama ang lakas ng nagawang item. Ramdam niya ang kapangyarihan nitong maihahalin tulad niya sa gay bulb na nagawa noon. Nang iwas-iwas niya ito ay agad nagpalit ng anyo upang maging demonic sword gram. Namamanghang tinitigan ni Kang Wu ang hawak na sword dahil sa pagpapalit ng anyo nitong kasing bilis ng paggamit sa demonic crystal. Nakangiting muling sinbukan ni Kang Wu ang pagpapalit anyo ng item at gawing ganger. Ngunit agad pinagbigay alam ng notification na may limitasyon pa ang paggamit ng kapangyarihan mula 4 paatas. Bakas naman ang pagkadismaya sa mukha ng ating bida matapos malaman na hindi pa niya maaaring magamit ang Ganger sa pamamagitan ng Demon Key. Gayunpaman, may pananabik niyang nais makita kung gaano kalakas at kamakapangyarihan ng item sa hinaharap. Natigilan si Kang Wu sa pag-iisip nang marinig na tawagin siya ni Solo mula sa likuran. Habang si Echidna ay walang imak na halata ang pagkamangha. Naitanong ni Sola sa ating bida kung nagtagumpay ba ito sa paglikha ng weapon. Nakangiting lumingon naman si Kang Wu saka sinabi sa dalaga na ayon sa makikita nito, isang weapon na nag-iiba ng anyo ang kanyang nalikha,
saka ipinakita ang suot na kumikinang na singsing. Nagtatakang naitanong naman ni Sola kung bakit isang singsing ang napili ni Kang Wo upang maging anyo ng item. Paliwanag naman ng ating bida na sa ganitong anyo madali niyang madadala ito saan man niya gustong pumunta. Matapos iyo ay nag-aya na si Kang Wo na bumalik sa kanilang tirahan. Makalipas ang isang linggo, makikita ang ating bidang malalim na iniisip kung paano mawawala ang level restriction ng tinatitigang item. Malakas na buntong hininga na lamang ang nagawa ni Kang Wo, nang mapagtanto na nasayang lamang ang kanyang oras matapos igugol ang panahon at gamitin ang pinagsama niyang lakas, sa pagbabaka sakaling tuluyan ng matanggal ang level restriction. Bakas naman ang matinding pagnanais ni Kang Wo na agad na mag-level up, upang magkaroon ng iba pang ability na gaya ng demonic creation, at mapahina ang selyadong Myriad Demon Palace. Sandali pa siyang napapikit habang iniisip ang isang linggong paghihirap ng subukang tanggalin ang level restriction. Saka naitanong sa isip kung dapat na ba siyang humanap ng iba pang paraan. Nang masabi ito agad na sumagi sa isip ni Kang Wo ang balita ni Yunjon tungkol sa demonic order na namataan malapit sa Russia. Determinado naman niyang naisip na maaari niyang utusan ang mga ito na mag-summon, sa kalamunin ng magpapakitang mga demon. Ngunit agad din niyang sinaway ang sarili, nang maisip na mahirap matagpuan ang demonic order sa napakalaking lugar sa paligid ng Russia. Matapos ang mahabang oras ng pagmamuni-muni nagdesisyon siyang lumabas, dahil hindi pa nagagawang makakain ng ayos mula nang ituon ang pansin sa pagsubok na ayusin nag-level restriction. Takam niyang naisip ang masarap na pagkain na luto ni Sola, ngunit malakas siyang napasigaw nang makita ang mga galamay na nagpupumiglas sa kimchi stew na nakahain. Gulat namang naitanong ng katabing si Echidna kung ano ang problema ni Kang Wo. Kaya't po pilit na pinakalma ng ating bida ang sarili matapos mapagtanto na namalikmata lamang siya. Agad humingi ng tawad sa isip si Kang Wo dahil sa di tamang reaksyon, nang makita bilang mga galamay ni Lilith ang masarap na luto ni Sola. Matapos ito na itanong ni Kang Wo kay Echidna kung nasan si Sola, nang hindi niya makita ang dalagang naghanda ng masarap na pagkain. Sagot naman ni Echidna na nagtungo si Sola sa A-rank gate sa Incheon, kasama sila Teso, Sehun at Yeonbi. Saad pa ni Echidna na ang mga kahon na makikita ni Kang Wo, ay dinala ng guildmaster na si Yunjon nung isang gabi. Kwento pa nito na kasama ng mga kahon sinabi din ni Yunjon, na nagpadala ng 300 billion won ang Shrine Maiden ng Japan na si Yuri para kay Kang Wo. Ikinwento pa ni Echidna ang naganap na pag-uusap sa pagitan ni Yunjon at Sola nung gabing iyon. Ayon kay Yunjon marahil buong puso itong humihingi ng tawad dahil sa nangyari. Dagdag pa ni Yunjon na bili ng Shrine Maiden sabihin kay Kang Wo na tawagan siya oras na may kailangan ito na kahit na ano. Dahil sa ginawang kilos ni Yuri na sabi ni Yunjon na marahil talagang nagustuhan ng Shrine Maiden ang ating bida, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin ng mapansing hindi na maganda ang reaksyon ng kausap na si Sola. Nang marinig ang kwento ni Echidna Ingon ni Kang Wo ang mga kahon ng October Opus, saka naisip na sobra-sobra ang mga gantimpalang natanggap dahil sa pagliligtas kay Yuri. Naguguluhan pa niyang naisip kung bakit siya pinadalhan nito ng napakaraming October Opus. Nabalik naman siya sa realidad ng maaga ng balita mula sa TV ang kanyang atensyon. Ayon sa reporter, ang world ranker na si Alec Osborne o mas kilala bilang Sword of Justice ay dumating sa Korea. Dagdag pa ng reporter na ayon kay Alec ang dahilan ng kanyang pagbisita, ay upang personal na makilala ang player na nagngangalang Kim Sehun, na siyang naging tanyag matapos ang incident sa ISU station. Nang marinig ito mabilis na inilabas ni Kang Wo ang kanyang cellphone at agad sinimulang mang-alap ng impormasyon tungkol sa nasabing lalaki. Ayon sa dates nito, ang Sword Justice na si Alec Osborne ay 27 taon at is nag-British na world ranker. Tinagurian siyang international hero at kilala sa mahusay na paggamit ng espada upang ipagtanggol ang mga mahihina. Matapos ang incident sa ISU station 2 buwan na ang nakakaraan, isiniwalat ni Alec na matagal na siyang nakikipaglaban sa mga demonic order. At wala pang 1 buwan nang mapigilan niya ang mga demonic order sa tangkang pagkilos ng mga ito, na hindi man lang nagresulta sa pagkamatay ng kahit isang tao. Nang matapos basahin ang lahat ng impormasyong ito, nasabi ni Kang Wo na dahil sa kabutihan ni Alec nagawa din niyang iligtas kahit na ang mga kalaban. Habang hawak pa din ang kanyang cellphone naisip niya na magkakasundo ang Sword Justice at si Sehun. Oras na magkita ang dalawa.
Wala pang isang minuto nang bumayak siya at magdesiyong umalis, habang naglalakad palabas ng pinto sinigurado pa ni Kang Wo kay Echidna na nasa Incheon talaga si Sola. Habol tingin namang nagtanong si Echidna kung saan ang punta ng ating bida. Seriusong lumingon naman si Kang Wo, saka sumagot na manghuhuli siya ng tan at blandeng bastardo, na ayang ikinatuwa pa ni Echidna kasunod ng pagpapahayag na gusto niyang sumama. Mula sa loob ng isang cafe Kamakaway habang malawak na nakangiti si Teso, matapos makita ang papalapit nating bida. Habang naglalakad papalapit kay Teso na sabi ni Kang Wo na maaari namang naghunt na lang ang dambuhalang lalaki. Tumatawang depensa naman ni Teso na hindi na siya tumuloy ng malamang paparating ang kanyang brother Kang Wo, dagdag pa niya na nakaplano na talagang tapusin ang hunt sa araw na iyon. Sarkastiko namang naitaong ni Kang Wo kung ang desisyon bang ito ni Teso, ay dahil sa paparating na si Alec Osborne. Gulat namang naitanong ni Teso kung paano ito nalaman ng ating bida, kwento pa niya na nang pumasok sila ng gate na kilala ng isang player si Sehun at ipinagbigay alam sa kanila ang impormasyong ito. Nagtatakang naitanong ni Kang Wo kung ano ang meron kay Sehun, nang tapunan niya ito ng tingin at makita ang di karaniwang reaksyon nito. Nagliliwanag at namumungay na nakangiti ang mga mata ni Sehun habang tahimik na iniisip ang mga nangyayari. Paliwanag niya kay Kang Wo na hindi siya makapaniwala na ang isang sword justice, ay dumayo pa ng Korea upang makita at makilala lamang siya ng personal. Seryoso namang tanong ni Kang Wo kung ganoon ba ito kagusto ni Sehun. Halos mapatalan namang sagot ni Sehun na napakaastig isiping makikilala niya ang Sword of Justice na nagtatanggol sa mga mahihina. Animoy nagseselos namang pinag-krus ni Kang Wo ang mga kamay, habang inuulit ang para sa kanya ay nakakainis na paghanga ni Sehun sa Sword Justice. Bago pa mag-iba ang ihip ng hangin, itinanong ni Kang Wo kung kamusta ang pag-level up ni Sehun. Masayang ibinida naman ni Sehun na naabot na niya ang level 60, na ikinagulat at ikinalaki ng mata ng ating bida. Takanyang naitanong kay Sehun kung paano nito mabilis na nalampasan ang level restriction. Mula sa kabilang lamesa mabilis na sumingit sa usapan si Sola, habang buhat ang nagpupumiglas na si Echidna at sinabing, walang level restriction si Sehun dagdag pa ng dalaga na siya at si Teso ay kasalukuyang nasa ganoong kalagayan. Naaasar namang kwento din ni Yuri na bago pa siya makapag-caught ng magic, agad na tinalo na ni Sehun ang mga halimaw. Napakamot na lang sa ulo ang tumiawang si Sehun matapos ang kwento ng mga kasamahan. Habang si Kang Wo ay bahagyang nandilim ang mukha ng maisip na, matagal niyang pinaghihirapan na maalis ang level restriction na wala man lang maski isa kay Sehun. Dahil dito nasabi pa ni Kang Wo na talagang pinagpala ang kaharap na lalaki. Sa kabilang banda na itanong naman ni Sehun kay Kang Wo, kung dapat ba niyang salubungin sa airport ang paparating na si Alec. Seryoso namang sagot ng ating bida na hindi na ito kailangan, sa kanilingan ang pintuang dahan-daang bumukas. Animoy kinikilig na napatayo si Sehun nang makita kung sino ang iniluwan ng pinto, sa kapuno ng excitement na itinanong kung ito ba ang Sword of Justice. Tumatawa naman bumati ang lalaki at sinabing nagagalak siyang makilala si Sehun. Walang imik ngunit halata ang maingat na pagsusuri ni Kang Wo sa papalapit na lalaki. Ramdam niya ang eleganteng paglakad at mga hakbang nito, ngunit hindi masukat ni Kang Wo ang buong lakas ng magic nito. Patuloy ang paglapit ng lalaki habang tanan ang kanyang nangangintab na espada, saka agad na yumuko at bumati sa ating bida at Sehun na nakaupong nakatingin. Nagpakilala ito na si Alec Osborne sa kamatamis na ngumiti sa dalawa. Matapos naman ang pagsusuring ginawa ni Kang Wo, nasigurado niya na ang Sword of Justice na si Alec Osborne ay higit na malakas, kesa kay Fujimoto Ryama na isa ring ranker. Habang sila ay kumakain lumapit ang isang lalaki at magalang na binati sila. Nakangiting nagpakilala ang lalaki na siya si Alec Osborne. Napansin ng ating bida na ang lalaking nagpakilala na si Alec ay mas malakas pa kay Fujimoto Ryuma. Masayang binati at kinamayan ni Alec si Sehun at sinabi nito na masaya siyang makilala ang hero ng Korea. Sa isang banda mangiyak-ngiyak si Kang Wo dahil sa kanya dapat ang parangal na iyon bilang tagapagligtas ng Korea. Inis na inis si Kang Wo kay Sehun dahil sa ikinikos nito kay Alec. Para itong asong masayang nakikipaglaro sa amo, samantalang sa kay Kang Wo ay hindi ito nagpapakita ng ganong ekspresyon. Hindi na nakayanan ni Kang Wo ang nakikita kaya seryoso niyang tinanong si Alec na kung bakit ang world ranker na si Alec ay nagtonggo sa Korea.
Sumingit si Sehon at ipinakilala si Oh Kang-woo ang taong itinuturing niyang kapatid. Ang ating bida naman ay parang batang nagtatampo sa pinapakita nito reaction. Napatawa na lang si Alec at sinabi na may kapatiran pala sa pagitan ng mga warrior. Binalingan naman ni Alec sina Sola at Yunbi sabay tanong sa mga ito na kung sila ang mga babaeng kakampi ng Dragon Sword. Magpapakilala pa sana ito kina Sola at Yunbi pero sinalungat na siya ng ating bida at seryoso nitong sinabi kay Alec na, sabihin na nito ang pakay nito kung bakit ito naparito para makita si Sehon. Tumawa si Alec at sinabing gusto lamang naman niyang makipagkaibigan sa mga kasamahan ng Dragon Sword, kaya normal lamang na makikipagkilala siya at magtanong ang mga ito. Maya-maya ay nagseryoso na si Alec at sinabi kay Sehon na may gusto siyang sabihin dito, at yun ay kung alam nito ang tungkol sa mga Guardian. Nagulat sila matapos marinig ang sinabi ni Alec. Naalala ni Kang-woo ang sinabi noon ni Sehon na nakatanggap ito ng mensahe bilang Guardian noong nagkaroon ng Lamat ang Gaia System. Ang pagpili sa isang Guardian ay para protektahan ang mundo. Sinabi ni Sehon na kung ganun ay isa rin palang Guardian si Alec. Sagot ni Alec na ganun na nga isa siya sa mga Guardians. Napagtanto ni Kang-woo na hindi lamang pala iisa ang Guardian. Tanong ni Kang-woo kay Alec na kung alam ba nito na Guardian din si Sehon, kaya nagpunta ito dito para hikayatin si Sehon na sumali sa Guardian o may iba pa itong dahilan. Sagot ni Alec na parang ganun na nga, gusto niyang isali si Sehon sa kanilang organization na Guardian. Paliwanag pa ni Alec na marahil hindi sila sikat pero masisigurado naman niya na sila ang pag-asa ng mundo. Sinabi ni Alec kay Sehon na siguraduhin nila na hindi na muling makakaramdam si Sehon ng kawalan ng pag-asa, dahil nakita nila ang ekspresyon ni Sehon habang nakikipaglaban sa mga halimaw noon sa Isu Station. Ang ekspresyon nito ay puno ng kawalan ng pag-asa, walang kakayanan, at kalungkutan. Dahil ang mga kinalaban nitong demonic monster ay dating mga tao, mungkahi pa ni Alec kay Sehon na kapag naging malakas sila ay matutulungan nila ang sangkatauhan laban sa mga demon cult. Pangungumbinsi pa nito kay Sehon na silang mga guardians ay kayang mas pataasin pa ang kanilang mga lakas, naging mas malakas pa siya dahil sa basbas sa kanya bilang guardian. Iyon ang naging dahilan kung bakit nasupil niya ang demonic cult ng UK nang siya lamang mag-isa. Naisip ni Kang-woo na may punto naman ang mga sinasabi ni Alec, dahil kung lahat ng ranker sa buong mundo ay kayang talunin ng demon cult nang sila lang mag-isa ay hindi na sana si Fujimoto Ryuma hihingi ng tulong mula sa Korea. Habang nakatingin si Kang-woo kay Sehon ay naiisip niya na kailangan pa nga nitong lumakas. Salaysay pa ni Alec na kailangan nila ang lakas ni Sehon bilang kanilang kasama na magliligtas sa mundo at maging guardian kasama nila. Sabay tanong ni Alec na kung sasali ba sa kanila si Sehon. Makalipas ang ilang oras ay malungkot na naglalakad si Alec sa isang iskinita na landutay na parang nabigo sa balak nito. Nagbuntong hininga na lang siya at nasabi na hindi niya inaasahan na mabibigo siya sa pagkambansi kay Sehon. Pero hindi siya susuko hanggang sa dumating ang araw na mapapayag niya si Sehon. Sa isang banda ang ating bida ay nakamasid kay Alec habang naiisip na matyaga si Alec dahil hindi nito susukuan si Sehon. Sa nakaraan, habang kinukumbinsi ni Alec si Sehon ay naglabas ang ating bida ng demonic energy mula sa kanyang mga paa patungo kay Sehon. Pumasok ito sa katawan ni Sehon, kaya nagkaroon ng mga mata at bibig ang puso ni Sehon. Sa likod ni Sehon ay lumitaw ang copy ng ating bida gamit ang demonic energy, habang nakahawak sa puso ni Sehon para kontrolin at e-brainwash ito, para kontrolin ang isasagot ni Sehon. May lumabas na notification na na-activate ang Authority of Subordination. Tuluyan na niyang na-control si Sehon sa kung anuman ang gusto ng ating bida. Nagpula ang palibot ng mata nito. Matapos noon ay humingi ng tawad si Sehon kay Alec dahil sa ngayon ay hindi pa siya makakapagbigay ng desisyon. Sinabi ni Alec na ayos lamang iyon, at mananatili muna siya sa Korea para pag nagbago na ang isip nito na sumali sa kanilang organization ay masabihan siya nito agad. Habang naglalakad si Alec ay nakamasid naman ang ating bida na matyagang sinusundan ito. Maya-maya ay huminto si Alec at sumigaw kung sino ang sumusunod sa kanya. Napaisip si Kang-woo na kung nabisto na ba siya. Mula sa taas ay may tumalon at sumugod kay Alec na nakasuot ng maskara na pang demon cult at nakatalukbong. Mabilis namang nakapag-react si Alec. Nagkaroon ng matatalim na kuko ang nakamaskarang lalaki para ipang-atake kay Alec, binunot naman ni Alec ang kanyang espada, matapos nun ay nagsalpukan ang kanilang mga atake.
Sinabi ng lalaking nakamaskara na pagbabayaran niya si Alec dahil sa panggugulo nito sa kanilang mga plano. Tanong ni Alec sa demon cultist na kung sinundan ba siya nito mula sa UK. Kung ganon ay sumuko na lang ito dahil hindi ito mananalo sa kanya. Patuloy na nagsalpukan ang mga atake ng demon cultist at ni Alec kaya lumilikha ito ng impact sa paligid.